At sinalita ng Panginoon kay Moises, "Yumaon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto. Napatungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na aking sinasabi, sa iyong binhi ay aking ibibigay. At aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang Kananeo, ang Amoreo, at ang Heteo, at ang Pereseo, ang Hebeo, at ang Hebuseo, sa isang lupaing binubukala ng gatas at pulot, sapagkat hindi ako sasampa sa gitna mo, sapagkat ikaw ay bayang may matigas na ulo, baka ikaw ay aking lipulin sa daan." At nang marinig ng bayan ang masasamang balitang ito, ay nanangis sila at walang taong nagsuot ng kaniyang mga pahiyas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo'y isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo na sandali, ay lilipulin kita. Kaya't ngayoy alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo, upang aking maalaman kung anong aking gagawin sa iyo." At ang mga anak ni Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Kinaugalian nga ni Moises na dalhin ang tolda at itayo sa labas ng kampamento, na malayo sa kampamento, at kanyang tinawag iyon, Tabernakulo ng Kapisanan. At nangyari, na bawat magsiyasat sa Panginoon ay lumalabas na pumaparoon sa tabernakulo ng kapisanan na nasa labas ng kampamento. At nangyari, pagka si Moises ay lumalabas na napasa tolda, na ang buong bayan ay bumabangon at tumatayo, bawat lalaki sa pintuan ng kanyang tolda, at pinanonood si Moises hanggang sa makapasok sa tolda. At nangyari, pagka si Moises ay pumapasok sa tolda, ay bumababa ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda. Ang Panginoon ay nakikipagsalitaan kay Moises. At nakikita ng buong bayan ang haliging ulap at tumitigil sa pintuan ng tolda, at ang buong bayan ay tumitindig at sumasamba, na bawat isa'y sa tabi ng pintuan ng kanyang tolda. At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan, at siya'y bumabalik uli sa kampamento. Datapwat ang kanyang tagapangasiwang si Josue na anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, isampa mo ang bayang ito, at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino yaong susuguin mo na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan, at ikaw rin naman ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, na anupat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at akalain mo na ang bansang ito ay iyong bayan." At kanyang sinabi, "Ako'y sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan." At sinabi niya sa kanya, "Kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito, sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa?" At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Akin ding gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan."
At sinabi ni Moises, "Ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian." At kanyang sinabi, "Aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kaninumang aking ibig kaawaan." At kanyang sinabi, "Hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay." At sinabi ng Panginoon, "Narito, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan, at mangyayari na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan, at aking aalisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod, datapwat ang aking mukha ay hindi makikita."